Ibig sabihin, yung lahat pala ng ginagawa natin as a mananampalataya ay meron itong reward. May reward ito na nag-aantay doon sa langit. So, kaya totoo yung sinabi sa Biblia that our labor is not in vain. Yung ating pagpapagal, yung ating paghihirap sa Panginoon ay hindi ito mapapawalang kabuluhan. So, ano ba yung reward na matatanggap natin sa heaven para mas maging exciting naman ito? Ano ang reward? So, ano ang reward natin? So, sinasabi dyan, there are 5 heavenly crowns. Sige nga, tingnan natin yung 5 heavenly crowns na yun. Yung una, yung sinabi dyan, the incorruptible crown. So, ito pala yung mga reward natin, yung mga crowns. Ibig sabihin, meron tayong mga corona. Sinasabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25. So yung incorruptible crown or tinatawag din na unperishable crown is ibinibigay pala to sa mga Kristiyano na yung dinidisiplina yung kanilang sarili sa pagsunod sa Panginoon. Okay, so yan sila. So magkakaroon ng crown yung mga taong dinidisiplina talaga yung kanilang sarili, kagaya na lang sa pagdalo ng service, no? Talagang igising ako na maaga, kahit na masarap matulog, kahit parang pahinga day ko tong Sunday Pero dinidisiplina natin yung katawan natin dahil mahalaga ang pagtitipon, dahil nagkakaroon tayo ng kaalaman sa salita ng Panginoon na ihahanda natin yung ating buhay pagkatapos dito. Kasi meron talagang patutunguhan tayo. Crown of the righteous. So, yan daw yung mga naghihintay talaga, or ito yung patiently na nag-aantay talaga sa pagdating ulit ng Panginoon. Meron ding crown of glory. Basahin nyo lang, 1 Peter, no? So, being faithful in the ministry God has given. So, itong mga crown of glory, ang madalas daw na makakatanggap nito ay yung mga pastors, yung mga, yan. Tapos, yung crown of rejoicing. Ito naman yung mga taong nakakapag-soul win. Kapag nakapag-soul win pala tayo, meron tayong crown sa langit. Ang tawag crown of rejoicing. Kapag ka naman crown of life, ito yung mga martyr. Yung those who persevere under trials. No, yung mga kagaya na lang ng mga unang disipulo, yung 12 disciples na namatay sila sa yung pinugutan ng ulo, hinapin ang katawan, kinrucify ng pabaliktad. So yun po yung mga crowns sa mga, kahit sa panahon natin ngayon, yung mga pinipersecute sa ibang bansa, yung pinapatay dahil sa pagsunod sa Panginoon. So meron silang crown na matatanggap, crown of life ang tawag doon. So yan po yung reward. So yan yung una, no, na judgment. Ang judgment na yan, yung judgment seat of Christ, judgment yan sa mga believers. Ngayon, meron din judgment na pangalawa, itong Great White Throne Judgment. Okay. So, ang mangyayari naman dito, so, kailan naman daw po ito mangyayari? In Revelation or Pahayag, chapter 20, verse 7 to 11, basahin natin. Pagkatapos ng 1,000 taon, so, ito yung pagkatapos po ng millennial reign. Di ba, yung 1,000 years na naghahari, Pahayag, brother, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin ng tabing dagat. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. At ang diablong mandaraya sa kanila ay tinapoy sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta.
Magkasama silang pahihirapan gabi at araw, magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang great white throne, malaking tronong puti, at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita pang muli. So, ayan na siya, no? Mangyayari daw po itong great white throne is after millennial reign. After no 1,000 years na pag-aari ng ating Panginoong Hesus dito. Kasama po tayo doon, mga mananampalataya. So, itong verse na ito, nakikita rin natin, no? Na, o nalalaman natin, na mangyayari pa lang yung mangyayari yung ano nga ba to? Great white throne judgment. Na ano ako dun sa dalawa, di ba? Ano nga ba yun? Tulungan nyo ako? Yun na. Bema na lang, Bema. Bema judgment, tsaka yung great white throne judgment. Ang great white throne judgment mangyayari daw pagkatapos ng 1,000 years of Jesus reigns dito, no? So, sinasabi dyan na pagkatapos nito ay makikita ang isang malaking tronong puti. So, in verse 12 naman, patuloy natin basahin para malaman natin kung sino ang mga hahatulan sa great white throne na yan. Nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. Binuksan ang aklat at mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan ng daigdig ang mga patay, ang mga nakalagat sa kanila. Hinatulan ang mga lahat ng iyon ayon sa kanilang mga ginawa. So, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ng kamatayan ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Tinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, dito, makikita pala natin na, di ba, nakatayo daw? Nakita kong nakatayo. So, after 1,000 years ng paghahari ni Jesus Christ, ito na yung pangalawang resurrection. Di ba, last week, pinag-aralan natin na merong dalawang resurrection. Resurrection ng righteous. Yun yung Bema judgment. Tayo ay bubuhayin muli ng ating Panginoon para tayo ay tatanggap ng reward. Ang pangalawang resurrection na mangyayari is after 1,000 years na paghahari ni Jesus. Ito na yon. Bubuhayin ulit ang mga patay. Itong mga patay na to, ito yung mga wicked. Ito yung mga hindi talaga sumampalataya sa Panginoong Hesus. Hanggang sa sila ay namatay. Ito yung mga unbeliever. Mga unbeliever. Ang sinabi dyan, hamak at dakila at hamak. So wala talagang walang kinalaman talaga yung estado ng buhay natin. Amen. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At itong great white throne judgment na to, kapatid, tingin mo na. Ang judgment na to, hindi ito sa hindi tayo i-judge dito, itong judgment, great white throne na to, hindi tayo i-judge dito kung tayo ay pupunta sa langit o sa impyerno. Ang great white throne judgment na to, i-judge tayo na na talaga. Itatapon na tayo doon sa dagat-dagatang apoy. Itong judgment na ito, hindi na ito yung, langit ka, impyerno ka. Hindi po ito yung judgment na yun. Ang judgment, yung una, yung Bema judgment, yun yung judgment na tayo ay mapunta sa langit at reward. Pero yung una rin take note din, yung Bema judgment, yung judgment na yun, hindi rin yung judgment para tayo ay malangit at impyerno. Okay? Ang judgment na yun, tayo ay bibigyan ng reward. Pero langit talaga tayo. Okay? So, yan. Kaya kung mapapansin pala natin, talagang kawawa. Tama ba yung word ko? Kawawa yung mga taong
Di ba, namatay sila physically. Bubuhayin ulit daw sila ng Panginoon. Pagkabuhay sa kanila, dahil hindi sila sumampalataya, ni-reject nila si Jesus, bubuhayin silang muli para mamatay ulit. Pangalawang kamatayan, sinasabi diyan sa baba banda. Pero yung pangalawang kamatayan na yan na yung sinasabing walang hanggang pagdurusa doon sa lawa ng apoy. Hindi talaga yan totally, literally, na tayo ay mamamatay pagdating doon, na wala na tayong mararamdaman. Eternity po ang kaparusahan doon. So, ayan. Summary na tayo. Sige, gumawa ko ng chart dyan para mas maano tayo. Ayan. Ang judgment seat of Christ at saka great white throne, kailan or when it happened? Before or bago yung millennial kingdom, yung 1,000 reign of Jesus Christ. Mababasa natin, Revelation chapter 20, basahin nyo na lang po yun. Ang great white throne judgment naman, mangyayari pagkatapos ng millennial kingdom. Ang judgment seat of Christ, sino-sino who will be judged? Believer. Pero yung judgment nga na yan, para sa reward. Pero yung sino namang hahatulan dito sa great white throne, unbeliever. Ano ang resulta? Reward sa judgment seat of Christ, sa great white throne. Ang result naman is isa lang talaga, itatapon sa lawang apoy. So, ayan. Sana malinaw. Open tayo sa comment at question. Sige. Do you have any comment or question doon sa ating napag-aralan? Okay po. Ano lang, konting ano lang siguro sa akin, clarification. Kasi, di ba sabi kanina, ang great white throne judgment is i-judge yung mga unsaved souls, which is according to their works then, and their eternal faith. So now, ako kasi before, syempre concerned lang ako dun sa mga kamag-anak ko na nawala na. Kasi based on my time, talagang itong salvation is hindi naman talaga clear nung nasa province ako. So kung ang great white throne judgment is i-judge sila according to their works also, is it possible or meron bang verses sa Bible to justify na they have a chance na talagang makapunta pa rin sa langit? Kasi sabi doon is i-judge sila according to their works and their eternal faith. And then the salvation ay hindi dumating sa kanila. Sa akin lang yun. Kasi nung nasa province ako, hindi talaga malinaw itong itong pagtanggap sa Panginoon talaga. So yun lang naman. Baka meron lang. Para malinawan lang din ako. So ang question ni Sis Arms, paano daw yung mga, for example, meron tayong mga mahal sa buhay na mga nasa province, no? Na yung hindi talaga malinaw sa kanila yung pagpapaliwanag patungkol sa kaligtasan. Ayan, kaligtasan. Tama? Hindi talaga nakarating. Oh, hindi nakarating. Feeling ko Ibig sabihin, wala talaga. Okay? Sige. Kasi ano bro, kasi di ba sa province is hindi talagang sa lugar talaga namin is masasabi ko yung dating pananampalataya ang existing. So, yun. Sige. Kaya feeling ko hindi talaga Okay, sige. Sa province. Okay, sige. Sige, ito may sasagot ko si Pastor Arlie. Okay, yung mga hindi inabutan talaga ng gospel ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 2 verse 15 to 16, sinabi to ni Paul, during that time, kasi syempre, during that time din nila, hindi nila din nakilala ang ating Panginoon, di ba? Kumbaga, sila Paul, sila Peter, sila John, sila lang talaga yung nakasaksi sa ating Panginoon during that. At ang pinangahawakan lang nila Moises, nila Abraham,
Yung mga previous na mga tao talaga, ang pinangahawakan lang talaga nila is yung mga sinasabi ng mga prophet during that time. Yung maniwala man sila o hindi, paano sila huhusgahan ng ating Panginoon. Kasi, hindi nga talaga sila totally during that time, hindi pa ganun kalaganap ang salita ng ating Panginoon during that time. Baga ngayon, talagang inuunti-unti na ng ating Panginoon. Ito yung sinabi ni Paul na sa Romans chapter 2 verse 15, and they show that the word of the law is written on their heart. Akit tayo muna. Umpisa natin sa 12. Ito yung judgment according to the law. For all who have sinned without the law will also perish without the law. Ibig sabihin, kung wala silang salita ng ating Panginoon at nagkasala sila, according to the, kung ano yung ginawa nila, doon sila huhusgahan ng ating Panginoon. And sabi dyan, and all who have sinned under the law will be judged by the law. Kung nagkasala sila na may batas, doon sila papatawan according to the law. Diba? And then sabi dito, for it is not hearer of the law who are righteous before God, hindi sila nakapakinig o hindi nila na rin napakinggan yung batas ng ating Panginoon, pero matuwid sila. Sabi dyan, righteous before God, but the doers of the law who will be justified. For when Gentiles, kasi Israel is, sila talaga ang totally na pinangakuan ng ating Panginoon ng salvation, ng kaligtasan. Pero ang ating Panginoon, dahil mayaman ang kanyang para sa lahat, binigay niya yung kaligtasan. Ang sabi dito, when the Gentiles, kasi tayo po yung mga hintil. Tinatawag tayong hintil kasi hindi naman talaga tayo mga Hudyo. Kapag hindi ka Hudyo, ang tawag sa iyo is Gentiles. Kaya, who do not have the law, by nature, do what the law requires. They are a law to themselves, even though they do not have the law. Kumbaga, subject sila sa sarili nila. Kasi sabi dito sa 15, they show the word of the law is written on their heart, while their conscience are also bear witness, and their conflicts thought accuse or even excuse them. On that day, when according to my gospel, God judged the secret of men according to Jesus Christ. Ito yung inaano niya. Yung mga tao talaga na hindi naabutan ng salita ng ating Panginoon, and they live according to their conscience. Kumbaga, kasi yung konsensya mo, yan di mo magsasabi sa iyo kung anong tama at mali. Katulad ni Rahab, di ba? Hindi siya iba yung kanyang lahi, pero dahil yung konsensya na nakilala niya, naririnig niya, na mas makapangyarihan yung kalaban nila, ang Israel, at makapangyarihan ng Diyos, naniwala siya. Pero ito, talagang hindi totally narinig yung salita ng ating Panginoon, kaya sila ay huhusgahan according to their conscience. May chance. May possibility kung yung faith nila during that time, yun lang talaga ang naririnig nila. Wala silang ibang talagang tamang narinig. At pinamuhay nila yung mga salitang yon sa ating Panginoon. They will judge according to that. Kasi sabi nga, there's a full of surprises in heaven. Maraming full of surprises. Pero kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi na makakapag-excuse ang tao. Dahil, ang gospel po kasi is laganap na. Kaya, talagang, they will judge according to Jesus na. Kapag nakapakinig na sila ng salita ng ating Panginoon, they will judge
according to Jesus na. According to the word of Jesus na talaga. Yung mga hindi talaga nakapakinig, kasi may mga tao, di ba, na nasa bundok, mga ita, mga ano, they don't hear the word of God. Hindi pa sila napupuntahan talaga ng salita ng ating Panginoon. They will judge according to their conscience. Sa kanilang, paano nila itinamuhay yung buhay nila? Paano yung konsensya ng yung puso nila, kung paano nila talaga as a righteous sa harapan ng ating Panginoon. Kung may dadagdag pa po yung mga... Sige, meron pa po bang idadagdag? O paano daw po yung mga tao na hindi talaga dumating sa kanila yung salita ng Diyos, walang nagbahagi? Kasi ang sabi, di ba, tayo ay naligtas dahil sa pananampalataya. Tapos yung pananampalataya naman ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita. Eh paano naman makakakinig ng salita kung wala talagang pumunta? Okay, so yun yung tanong, no? Anong mangyayari doon sa mga taong hindi talaga nakarating sa kanila yung salita ng Diyos? Meron pa po bang gustong magsagot? Ay, sa likod. Sagot muna tayo. Sagot. Hindi kasi, di ba nung ito naman yung sa kay Arms na tanong, di ba? Kasi, di ba, nauna naman talaga yung mga Katoliko dito, ibig sabihin may Bible na. So, may Word of God na. So, siguro yung talagang panahon ng mga lola natin is, I think, hindi na sila excuse doon. Kasi, meron na talagang Bible nung time na yun eh. May Bible na. Kasi, di ba yung Catholic is, ang tagal na? Oo, kasalanan nila. Pero I think talaga, yung Arms. Oo. Liban na lang siguro nung sobrang tagal na talaga. Pero nung mga lately lang, oo. Ito kay Arms lang na, sinagot ko lang ito kay Arms. I think talaga, pero kung di natin alam, di ba, bago sila namatay, di ba, nahirapan naman sila, o kung nakapag-repent sila, di ba? So, mahirap pa rin mag-husga na hindi o wala. So, yun lang puro sa Sige. So, alam niyo po, mga kapatid, ganito, no? Yung sa pag-judge, hindi talaga tayo nag-judge. Kumbaga, naitanong lang po ito kasi maaaring una, concern tayo dun sa mga namayapa nating mahal sa buhay kung saan kaya sila napunta, no? Dito ba sa Bema Judgment o sa Great White Throne? Pero ang pag-judge talaga, ang paghahatol ay wala talaga kanino man. Ang sabi nga sa Biblia, ang ama nga is walang karapatan ng humatol. Binigay na ang paghahatol sa anak. John chapter 5, kay Jesus na. So, ibig sabihin, para lang hindi, no? Totoo yung sinabi ni Pastor Arman kasi sabi nga dito sa aklat, sa salita ng Panginoon, akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masama? So, oo. Pero, salita ng Panginoon yung binasa ko, ha. So, hindi ako nagja-judge noon, pero surprise talaga yan doon. Surprise! Oo. Meron akong hinahanap na verse na sila ay alam ko, narinig ko to, sila ay yung sa kanilang budhi, sila ay Romans. Okay, oo, conscience, budhi. Okay, so yun po. So ngayon, mga kapatid, ang lesson pala noon, kasi concerned na tayo sa mga namayapan, ang lesson pala noon, tayo ngayon kung ano yung gagawin natin doon sa mga tao, mga mahal natin sa buhay, na alam natin na wala pa talaga sa Panginoon. Ibig sabihin, yung hindi pa talaga nila tinanggap si Jesus Christ as their Lord and Savior. Ano naman yung gagawin natin ngayon? So yun pala yung aral doon sa question Mrs. Arms. Sige po, mayroon pang tanong?
Ay, ito. Tanong lang ako. Ano naman po yung mga namatay na nakakilala sa Panginoon, pero last minute na yung buhay nila, nang nasiran mo ng Word of God, belongs ba sila sa kaligtasan? Oo. So, di ba yung mga tao na kapag naghihingalo na, actually, yun, biyaya din talaga ni Lord yun. Kasi may mga tao rin kasi talaga na, alam mo yun, totoo rin talaga tatanggap. Oo. Hindi rin talaga natin maano yung kita ng puso ng tao kung talagang totoo ba talaga niyang tinanggap. Oo. Kaya yung paghahatol talaga, wala talaga sa atin. Oo. Kaya nga mga kapatid, ito di ba, every time merong mga bago, merong pinapatanggap yung mga bago sa ating Panginoon na kanilang kay Jesus bilang Lord and Savior. Hindi talaga natin alam kung totoo ba talaga nila tinanggap yun o hindi. Siya lang at ang Diyos ang nakakaalam yun. So, okay. So, ang way talaga para maligtas ay ganito. Ano ba yun? Sumampalataya kay Jesus Christ. Yun lang naman talaga, John 3:16, di ba? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans 10 verse 9, di ba? Confess or i-confess mo sa iyong bibig that Jesus is Lord at siya ay binuhay ng Diyos sa kamatayan at ikaw ay maliligtas. O di ba? Ganon. Buong puso, wholeheartedly. Okay? Nasa puso pa rin. Question? Sige po. Question ko, itong dalawang to, pwede ko ba siyang masigurado? Pwede ko ba siyang malaman ngayon na kung saan ako pupunta? Ayun nga, sa pamumuhay ko ngayon, pwede ko bang malaman kung saan ako dyan sa dalawang yan? Resounding yes. Oo. Papaano? Meron sinasabi dito ang Biblia na kung paano maligtas ang tao, magkakaroon ng kaligtasan. Yun na nga po yun. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Oo. So yun. Papahirap. Hindi talaga mahirap ang kaligtasan. Yung pagsunod lang talaga. Oo. Kaya nga gift siya eh. Kaya nga regalo eh. Hindi mo talaga siya pinagtrabahuan. Gift siya. Sige po. Yes, 100% and 101% that you will assure yourself na ikaw ay ligtas. Kasi kung hindi po nyo ma-identify that you are safe, sa dalawang dyan, saan ka pupunta, it's useless that we come here to church. Useless talaga. It's useless na nakaupo tayo dito, pero you're not assured 100% and 101% that you are safe. Kasi, yung sinabi po na sa Hebrew, that the confidence that we have, yung faith na meron tayo, may confident tayo na i-present natin yung ating sarili sa harapan ng ating Panginoon, that 100% we believe the Word of God, na sinabi niya na kung sino mang manampalataya sa akin at sumunod at mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, it is 100% that you are safe. Kapag ka nagda-doubt ka, kapag ka medyo mayroong sa puso mo, medyo i-analyze mo what is kind of life na pinamumuhay mo ngayon. Kasi may binanggit si Bro Dre doon na sabi niya, we cannot judge, pero lahat ng bagay ay mahayag sa harapan ng ating Panginoon. Yes, magtatago tayo ng
Okay, magpo-portrait ako na mabait ako ngayon kasi Sunday, kasi nasa harapan niyo ko. Pero pagdating ko sa bahay, kung ano yung totoong kulay ko, hindi niyo ako nakikita, hindi niyo ako yes, nadinisip ko kayo kung anong itsura ko, pero sa Panginoon, we cannot deceive God. Kung anong buhay meron tayo. Amen. At ikaw yon nakakaalam. Amen. Kung paano ka namumuhay sa iyong pamumuhay. Kung ang salita ng Diyos ay binabasa mo at ginagawa mong pattern para mabuhay sa mundong ito, kung ang salita ng Panginoon ay yan ang sinusunod mo araw-araw ng iyong buhay, yes, you are 100% saved. And sabi nga, kapag ikaw nag-double mind, kasi hindi po author ang ating Panginoon ng double mind, He is the author of love and sound mind. Amen. Peace. Yan. Yan ang author siya. Kapag ka medyo nako-confuse ka na, rebuke mo na yan. Kasi, baka dinadaya ka lang ng kaaway. Or else, alam niyo, sabi nga doon sa namin, talagang siguraduhin nyo na. Sayang ang pamasahe, sayang yung paggising nyo sa umaga, sayang yung pumupunta kayo dito sa loob ng church, sayang yung nabuhay ka araw-araw na nag-i-endure ka sa mga problema mo, pinagtatagumpay mo. In the end of it, you are not sure for your salvation. Kaya siguraduhin nyo talaga na kayo ay 100% nasa Panginoon. Hindi po yun. Kasi alam niyo kung bakit po, talagang final na po yun eh. At after this life, sabi dun sa Hebrews chapter 9, verse 27, wala ng pagkakataon. Huwag na natin ipagpabukas yung paghingi ng tawad natin sa ating Panginoon kung kailangan natin humingi. Huwag na natin ipagpabukas. Huwag tayong maging lax as a Christian. Kailangan lagyan natin ng spices yung buhay natin. Lagyan natin ng lasa yung buhay natin na hindi lang tayo mabubuhay dito, hindi tayo magbi-ministry lang, hindi tayo tutugtog, hindi tayo tatayo para lang magpasikat o para lang ma-recognize. Kundi talagang we want it because naranasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa ating buhay. And we want it to be with them someday. Na nag-aantay tayo. Kaya may reward yung nag-aantay. Yung patiently waiting kasi maraming hindi. Walang pasensya para mag-antay. Marami talagang hindi mapagpasensya. Kaya yung mga blessings, yung mga prayers, wait for that. Kasi merong reward ang ating Panginoon kapag nag-aantay ka sa mga ganito. So ito, verse, para lang maano talaga tayo. 1 John chapter 5, verse 13. 1 John chapter 5, verse 13. Ang sabi dyan, 1 John 5:13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid sa inyong sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito, NBB na version, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos, sino yun? Si Jesus, ay may buhay na walang hanggan. Ayos? Amen. Okay po? So, merong after ng life natin dito sa mundo, merong two judgment. Amen. May judgment na mangyayari. Ang unang bubuhayin muli, yung mga believers. Yun na yung judgment seat of Christ. Or awarding yun, awarding. Ang pangalawa naman na bubuhayin is yung mga unbelievers. Paghuhukom, ibig sabihin nun, throw na ito lake of fire. Okay, so meron pa pong katanungan. So, I pray na maliwanag po sa atin yung Sunday School ngayon.
about eternal judgment. So, self-evaluation tayo, no? Saan kaya tayo dito? Kaya po ito, ako'y naniniwala, kaya ito ay napag-aralan natin ngayon para masigurado din natin talaga yung ating kaligtasan. No? Hindi yung parang alanganin tayo, teka lang, parang hindi ko alam kung saan ako pupunta. No? Kaya nga, di ba, may reward sa langit. Kaya sabi nga ni David, di ba, naalala ko si David, kahit daw tagabukas lang siya ng gate, gatekeeper lang siya, basta nasa langit. Ibig sabihin siguro, mayroong mga, siguro, no? May mga position doon, depende sa reward, no? Oo. Si David na yun, ha? Teka lang, sino ba si David? David ang Gulaya. Diba? Ang dami pa, diba? Sabi niya, okay na sa akin kahit maging gatekeeper lang ako, basta langit. Pero syempre, huwag tayong ganon. Kasi teka lang, ito, question ko sa inyo. Aanhin natin yung crown na yun. Pamigay po sa nangangailangan. Actually, Revelation, may nabasa akong Revelation, kung anong gagawin natin sa crown na yun. Maraming. Oo, ibibigay din pala natin yun sa Diyos. Revelation. Nasa Revelation din yun. Na yun daw ay ating ibibigay doon sa feet of Jesus. On the feet of Jesus. Halimbawa kasi, pag naroon ako sa crown na yun, paano ko yung ilalagay sa crown? Pag meron daw yung lahat ng yun, paano ilalagay? Naisip ko tuloy yung ano, alam mo yung sa Showtime na ano? Yung sa Showtime na ano nga ba yun? Yung parang matalino? Kapag nananalo siya sa araw na ito, meron siya isang corona. Tapos the next na araw, ilalaban ulit siya. Kapag magaling siyang mag-explain, magsalita, siya ulit yung champion, meron na naman pa ito. Pero, hindi natin talaga alam kung paano. Hindi rin natin maano kung talagang literal ba talaga ng crown niyan. Pero sinasabi rin naman talaga ng Biblia na meron talagang utong. Ibig sabihin, meron talagang crown ang ibibigay sa lahat ng mga namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos at yung service natin sa Kanya, yung paglilingkod natin sa Kanya. Merong reward. Hindi talaga walang kabuluhan yung paglilingkod natin sa Diyos. Okay? So, okay na po tayo. So, I hope na malinaw, no? Na merong dalawang judgment after natin dito sa mundo. Okay, so, sige, let's pray muna. Close natin sa panalangin yung ating napag-aralan. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we praise you, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita namin napag-aralan, Panginoon, na hindi pala nawawalan ng kabuluhan yung aming pagpapagal, yung aming paglilingkod sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat din, Panginoon, sa mga reward na aming matatanggap dyan. Ngunit, Panginoon, kami rin ay humihingi talaga sa iyo, O Diyos, ng iyong lakas, ng iyong gabay, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, na magawa talaga namin yung pamumuhay na naaayon sa iyong kalooban, yung paglilingkod namin sa iyo, Panginoon, na ito talaga ay wholeheartedly, hindi siya yung mandatory, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan niyo talaga kami habang kami naglilingkod at namumuhay na naaayon po sa iyong kalooban. At maging, Panginoon, itong aming napag-aralan na ito, magiging challenge din ito sa aming Panginoon, na i-reach pa, Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay, yung mga nakapaligid sa amin na wala pa talagang relasyon sa iyo, Panginoon, na sila ay makakilala din at magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagtuturo, sa mga
napag-aralan, sa natutunan namin sa araw na ito. Ikaw po, Panginoon, ang magpala dito sa aming buhay na ito namin magawa. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Ayan, salamat Brother Dre sa inyong napakagandang explanations. Yan. At pag tinanong kayo ha, 100% na. Okay? Tayo po ay mag-break lang in 5 minutes po. Gawin niyo po lahat ang inyong gawin. Music team, I would like to call up po kayo at mag-prepare na po para mag-start po tayo ng ating pangalawang gawain. Thank you and Last minutes para last minutes. Uy, may naka-crown na. Hi, brother. Hey, yung pagiging ahente. Medyo pressure, pero kailangan eh. Bakit may pressure? Kasi ay, akala ko may pressure kasi naghahanap ng benta. Ay, hindi naman. Uy, ano yun? Sila ako mamatatayan sa atin. Mayari yun. Uy, malay mo ano yun? Parang ano pala yun, no? Parang fragment na pinaisip ng Diyos sa kanya, no? Na ano? Thank you.